Napabalikos ako ng bangon na makarinig ang malakas na tili. Papikit-pikit pa ang mga mata ko dahil sa sobrang antok. Oh my gosh! Rinig kong saad. Napahikab ako at tinapik ang 2 pisngi para magising ang buong sistema ko. Napatingin ako sa lalaking nakatayo sa harapan ko. Nakahubad ito. Nanginginig ang mga kamay ko na patingin sa sarili ko. Nababalutan ako ng puting kumot. Sunod-sunod ako napalunok. Confirm, may nangyari sa amin dalawa dahil bakas ang dugo sa puting kumot at hubad kaming pareho. Anong ginawa mo sa akin? Naiiyak kong saad, laglagang pang ako dahil sa ekspresyon niya at kilos. Confirm, bakla. Napahilamos ako ng mukha at tinalala ang nangyari kagabi. Nilapitan ko ang isang magandang babae. Nag-usap kaming dalawa habang umiinom ng alak hanggang sa matagpuan ko na lang ang sarili naming dalawa sa kama. Napatingin ako sa wig na nasa sahig. Hindi pala babae ang kasama ko, kundi lalaki at bakla. My body! Oh my gosh! At umiyak ito. Ako nga dapat ang umiyak dahil siyang unang nakadilig sa akin. Bumangon ako at binalot ang sarili ko ng puting kumot kahit sobrang sakit ng katawan ko dahil mukhang nabugbog ako sa ginawa namin kagabi. At tiniis ko para lapitan siya. Tama na, huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan ko sa kanya, ang macho niya, tapos ganyan siya kung umasta. So kadiri. Naiiyak niyang saad, hinampas ko ang likod niya. Aray! Pagrereklamo niya, dinuro ko siya at matalim na tinignan. Huwag ka nga mag-inarte dyan, tignan mo nga ako. Sabay bitaw ko sa puting kumot para lumantad ang hubad kong katawan. My eyes! Sabay takip niya ng 2 niyang mata. Inis kong hinablot ang 2 kamay niyang nasa mata para matignan ako nito. Ano ba? Pagrereklamo niya. Tanggalin mo nga yan. Tignan mong ginawa mo sa akin. Bugbog sarado ang katawan ko. At maraming kismark na ikaw may gawa. Tapos aartehan mo kung hayop ka? Inis kong saad. Hindi ako may gawa niyan. Pagtatanggi niya rito. Hoy, bakla, syukla, may nakikita ka bang ibang lalaki dito sa loob ng kwarto? Tayo lang naman nga dito. Ano, namaligno ako? Pagpapaintindi ko sa kanya. Iling lang ito ng iling. Pag nabuntis ako, kasalanan mo. Nagulat siya sa sinabi ko. Binaba niya ang 2 kamay niya. Namutla ang labi nito at nanginginig ang katawan. Kung mabubuntis ka, ibig sabihin, mami na ako? Napahawak ako sa noo ko. Hindi ko kayang makiusap sa lalaking pusong mamon. Oo, magiging mami ka at ako naman ang magiging daddy. Saad ko. Nagulat ako nang lumuhod siya sa harapan ko. Dinikit niya ang tenga niya sa tiyan ko, merong pinakikinggan doon. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Naguguluhan kong saad. Pinapakinggan ko ang baby natin 2. Malakas akong tumawa dahil sa sinabi niya, hinawakan ko ang 2 balikat niya para ilayo siya. Anong tingin mo sa sperm mo? Pag pinasok mo sa akin, agad makakabuo ng bata? Sira ka ba? Inarapan niya lamang ako at binaliwala ang mga sinabi ko. I'm just checking, you know? Masungit niyang saad. Kaden? Son? Are you there? Pareho kami napalingon sa pinto. Tom, my mother. Natataranta niyang saad kaya naman nataranta ako dahil lubad kaming pareho. Kinuha ko ang kumot para ibalot sa katawan ko. Saan kita itatago? Saad niya habang nagbibihis. Malay ko sa'yo. Hindi ka pwede makita ni Mami. Baka anong gawin niya? Nanginginig niyang saad. Mukhang maldita ang mami niya. Nai-imagine ko, nakakaladga rin ako nito sa labas ng kwarto at tatapunan ako ng pera. You need to hide. But where? Napahila mo siya ng muka. Napatingin siya sa malaking cabinet. Hinila niya ako para itago doon. Nagreklamo ako pero sinarhan niya lang ako ng pinto. Pumasok ang mami niya, sumilip at nakinig ako. Anak, ba't ang tagal mo? Kanina pa kita tinatawagan? Dahil mag-aalmusal na. Maganda ang mami niya. I'm sorry, ma'am. Namangha ako dahil malalim ang boses nito, lalaking lalaki. Kaden, nakarinig ako ng boses ng babae. Sunod-sunod siyang napalunok sa sinabi ng mami niya. Kaden pala ang pangalan. Ma'am, mag-isa lang ako. Pagsisinungaling nito. I'm sorry, dala lang siguro ito ng imagination ko dahil gusto kong ikasal ka na. 35 ka na, Kaden. Pagpapaliwanag ng mami niya. 35? Matanda na pala ito. I'm 25. Grabe, ang laki ng agwat namin dalawa. Ma'am, I'm not...
Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang mapatili ako. Dahil bumukas ang dalawang pinto ng cabinet niya at tuluyan akong bumagsak sa sahig. Shit! Saad ni Kaden, nahihiya akong tumayo. What is the meaning of this, Kaden? Nagtataka ako dahil nakangiti ang mami niya sa akin. Nagulat ako na makalapit ito sa akin at niyakap ako ng sobrang higpit. My future daughter-in-law? Laglagang pang ako sa sinabi niya. Lumapit sa amin si Kaden para ilayo ang mami niya pero ayaw bumitaw sa akin. Kaden, stop it! Galit na suway ng mami niya. Lumayo ito sa akin at hinawakan ng magkabilang pisngi ko. Ang ganda ng magiging daughter-in-law ko. Saad niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang alam ko lang sa lumipas na araw ay nakatayo na ako sa altar at nanunumpa kay Kaden na habang buhay ko siya sasamahan hanggang sa kamatayan. Pagkapasok namin sa kotse para pumunta sa hotel na inupahan ng mami niya para sa honeymoon namin dalawa, ay iyak siya ng iyak. Nagpalitan kami dalawa sa pagmamaneho ng kotse dahil parang luluwa ba ang mga mata nito sa kakaiyak. My life was ruined. Hikbi niyang saad. Kinuha ko ang sandal sa paa ko at binato sa kanya. Masama niya akong tinignan. Anong magulo? Upakan kita dyan eh. Sa tingin mo, hindi rin nasira ang buhay ko? Paano na rin ako? Paano na yung mga babaeng nababaliw sa akin? Saad ko at tinis na pinaghahampas ang kotse nito. Nandito kami sa harap ng hotel. Kasalanan mo dahil linakit mo ako. Napawawa ko sa sinabi niya. Mali ko bang bakla ka? Sigaw ko sa kanya, muli itong umiyak. Binuksan ko ang pinto ng kotse at kinaladkad siya palabas ng kotse. Ang akala ng mga receptionist ay umiiyak si Kaden dahil masaya ito. Ang hindi nila alam ay umiiyak ito dahil nakatali na siya sa akin at hindi na siya makakapaghanting ng lalaki. Nang marating namin ang kwarto, agad akong humiga sa kama. Napalingon ako sa kanya, yakap ang sarili niya. Hoy, pusong mamon, anong ginagawa mo dyan? Inis kong tanong. Anong balak mo sa akin? Hindi ka na ba nakontento na inabuso mo ang katawan ko? Pag-iinarte niya, sarap niyang hambalusin ng sandal sa mukha. Ang dumi ng utak mo. Magbihis ka na nga, bahala ka dyan sa buhay mo. Saad ko at tinalikuran siya. Bumangon ako sa kama upang buksan ang maleta. Ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ko nang makita ang isang nightgown. Sobrang nipis nun at tinagaw yun sa akin ni Kaden. Akin to! Galit niyang saad. Tinaasan ko siya ng isa kong kilay at binawi yun sa kanya. Hoy, tignan mo nga yung katawan mo. Maskulado. Sa tingin mo, kakasya ito sa'yo? Saad ko. Hinarapan niya lang ako. Binalik ko ulit yun sa maleta. Kumuha ako ng t-shirt at short na pagmamayari niya. Hindi na siya nagreklamo sa ginawa ko dahil hahaba na naman ang usapan. Nagkatinginan kaming dalawa. Agad siya napabangon sa kama. Matulog ka na lang, pwede ba? Saad ko, masama niya akong tinignan. Paano ako makakatulog na maayos kung ikaw ang katabi ko? Tumalikod siya sa akin at umupo sa kama. Bumangon ako. Hindi kita gagapangan. Saad ko. Hindi ako naniniwala. Pagmamaktol nito. Ayaw mong maniwala? Sige. Eto. Sabay sampal ng napkin ko na meron dugo sa balikat niya. Natulala siya doon. May red flag ako. Saad ko at humiga sa kama. Ilang segundo pa ay narinig ko ang malakas niyang tili. Bahala siya sa buhay niya. Antok na ako. Dinilat ko ang mga mata ko at kumunot ang noo ko nang makita ang mukha ni Kaden na sobrang lapit nito sa akin. Konti na lang ay mahahalikan niya na ako. Nakayakap pa ito sa akin para siya lintang pusit. Ang walang hiya ang paa niya ay nasa hita ko. Hindi ko may galaw ang dalawang kamay ko dahil sobrang higpit ng pagkakayakap niya. Pinuguhan ko siya ng hangin pero walang epekto. May sunog! Sigaw ko, agad siya napabangon. Tinapon niya ang una na hawak niya, nagulat ako nang binuhat niya ako. Huy, anong ginagawa mo? Para siya nakahit-hit ng droga dahil mulat ang dalawang mata niya at para na yung luluwa. May sunog! Takot niyang saad, tinampal ko ang dibdib niya. Walang sunog, ayaw mo kasi magising eh. Galit ko saad, minura niya ako at agad akong binitawan. Mabuti na lamang sa kama niya ako binagsak. Stupid! Singhal niya sa akin at tinarapan pa ako. Hoy, pusong mamon, kagabi ang arte mo dahil sabi mo gagapangan kita pero ikaw naman to ng gapang. Nagulat siya sa sinabi ko, niyakap niya ang sarili niya. Hoy, sinungaling! Anong sinungaling? Bahala ka nga sa buhay mo? Padabog akong tumayo sa kama.
Saan ka pupunta? Tanong nito sa akin. Maliligo, bakit? Gusto mo sumama? Nakangisi kong tanong, umasim ang mukha niya. Kadiri. Kinuha ko ang unan at binato yun sa mukha niya. Pailing-iling akong pumasok sa banyo. Pagkatapos kong makapagbihis ay lumabas na ako ng banyo na nakatapis lang ng towel. Kumunutan no ako nang makita ang isang waiter. Nakangiti si Kaden. In fairness, gwapo ang waiter. Kaden. Tawag ko sa kanya. Napalingon silang dalawa sa akin. Matamis akong ngumiti sa waiter. Natulala ito sa akin at lumapit ako sa kanila. Mabuti naman, nag-order ka na. Saad ko at pinagmasdan ang mga pagkain. Napalingon ako kay Kaden dahil hindi ito nagsasalita. Matalim ang tingin nito sa akin. Napalingon ako sa waiter. Agad itong yumuko. Naiinis ba siya dahil inaagaw ko ang boylet niya? Asarin ko kaya siya? Lumapit ako sa waiter at nagulat ito nang hinaplos ko ang braso niya. Anong pangalan mo? Tanong ko. Rinig ko ang pagtikim ni Kaden pero hindi ko siya pinansin. Iyan po, madam. Nahihiyang saad nito. Iyan? Salamat. Saad ko at ako manghahaplusin ko muli ang braso niya nang hinila ako ni Kaden upang itago sa likod niya. Yumigo. Malamig na saad ni Kaden at malalim kaya naman napakunutan ako. Nagsiselos ba siya dahil mukhang ako ang gusto ng boylet? Hindi siya? Kaden, wag kang ganyan. Suway ko sa kanya dahil matalim ang tingin niya sa waiter. I said, Yumigo! Parang kulog yon. Kaya naman dali-daling umalis ang waiter sa kwarto namin. Selos ka no? Dahil ako ang gusto ng boylet mo. Mapang-asar na saad ko sa kanya at sinamaan niya lang ako ng tingin. Hindi ka ba nahihiya? Nandito ang asawa mo, nakikipaglandian ka sa ibang lalaki? Laglagan pang ako sa sinabi niya. Ano nakikipaglandian? Hindi ka lang gusto ng waiter, ganyan ka na? At sino nagsabi sa'yo na gusto ko yung waiter na yon? Galit niyang tanong, inarapan ko siya at tumalis sa likod niya. Hindi ba obvious? Paglabas ko kasi sa banyo, kumikinang yung mga mata mo. Panunumbat ko. Tom, I don't like him. Ang kinagagalit ko, lumabas ka ng banyo na ganyan ang itsura mo. Paano na lang kung mahulog ang tuwalya na suot mo? Galit na bulyaw niya sa akin. Inggit ka lang dahil magandang katawan ko. Sabay talikod ko sa kanya pero hinaklit niya ang braso ko. Baka nakakalimutan mo. Remiso Ibanez, lalaki pa rin ako. Natulala ako sa sinabi niya. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang dahan-dahan niyang pagbitaw sa braso ko. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili. Napatingin ako sa pagsara ng pinto. Ano bang problema niya? Bahala nga siya sa buhay niya. Inayos ko na ang aking sarili at ganoon din ang mga gamit ko. Dahil mamaya ay uuwi na kami sa mansyon na binili ng mami niya para sa amin dalawa. Pagkatapos kong magligpit ay kumain na ako dahil mukhang wala ng balak na bumalik pa yun dito. Napalingon ako sa pinto na bumukas. Kumunutan ako nang gusot ang polo na suot niya. Hoy, pusong mamon, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Pagsisinungaling ko dahil wala naman akong pakialam kung hindi na siya dumating. Wala kang pakialam. Pagsusungit nito. Nakipaglandian ka siguro sa baba, no? Nakangisi kong tanong. Pero tinalikuran niya lamang ako upang kunin ang maleta niya at magligpit. Pinagmasdan ko lamang siya nagliligpit ng mga gamit. Pagkatapos kong kumain ay bumaba na kami. Nasaan na ba yung lalaking yon? Sabi ko kunin niya lang daw ang kotse niya. Bakit ang tagal bumalik? Napatingin ako sa ambulansya at may aksidente. Excuse me po. Tumabi naman ako at nanlaki ang mata ko nang makita kung sinong inaalalayan. Yung waiter, putok ang labi nito at mukhang nabali ang isang braso niya. Ano nangyari sa kanya? Remy, napalingon ako kay Kaden. Let's go. Muli ako lumingon sa waiter, nakatingin siya kay Kaden. Nanginginig at namumutla ito. Remy, I said let's go. Nagmamadali akong pumasok sa kanyang kotse. Ano kaya nangyari sa waiter? Saad ko, habalulan kami ng sasakyan. Nilingon ko siya. Seryoso ito nagmamaneho. Kung concerned ka sa kanya, puntahan mo siya. Galit niyang saad. Hindi ako concerned. I'm just curious. Dahil kanina ay maayos naman siya. Sandali, bakit kanina gusto ang polo mo? Don't tell me, may ginawa kang kababalaghan doon sa waiter. At nang hindi kanya mapagbigyan. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang hininto niya ang kotse at pinaghahampas ang manibela. Oo, ginulpi ko siya.
Hindi ko pinagsisihan na ginawa ko yon dahil binastos ka niya. Bulyaw niya, laglagan pang ako sa mga inamin niya. Aha? Hindi ko gusto ang timpla ng bunganga niya, kaya sinuntok ko siya. Hindi na ako makahinga ng maayos dahil sa mga pinagsasabi niya. Muli siya nagmaneho. Tulala ako nang makarating kami ng mansyon. Natauhan lang ako nang tinapik niya ang balikat ko kaya napalayo ako sa kanya. Dahilan para kumunot ang noo niya. Anong problema mo? Lumapit ako sa kanya at niyugyug ang dalawa niyang balikat. Ibalik mo si Pusong Mamon. Ibalik mo siya. Naiiyak kong saad. Ano bang pinagsasabi mo? Naluluha akong tumingin sa kanya. Bakit puso lalaki ka na? Nasaan na yung Pusong Mamon? Saad ko at tinalikuran siya. Kulang pa ba ang kinain mo at naghahanap ka ng mamon? Napalingon ako sa kanya at umiyak. Uhoy! Suway niya nang manghahalikan ko siya. Hanip to, Kadiri! Nang marinig ko ang tonong yon ay pinunasan ko ang mga luha ko. Bumalik ka! Sabay palakpak ko, lumayo siya sa akin. Sinasanibang ka ba o baliw ka na? Natatakot nitong tanong. Lumapit ako sa kanya. Diyan ka lang. Utos niya, umiling ako. Tinakot mo ako. Sabay yakap ko sa kanya. Maaga ako nagising para pagsilbihan ang Pusong Mamon na yon. Hindi pa kasi dumating ang mga katulong galing sa mami niya. Pagkatapos ko mailapag ang mga pagkain sa lamesa, ay pinuntahan ko na si Kayden. Sa iisang kama lang kami natulog, nakalakas si lahat ng pinto sa kwarto. Maliban lang sa kwarto namin ni Kayden, mukhang sinasadya ng kanyang ina. Pinagmasdan ko si Kayden, tulog na tulog ito, meron pa nakatakip sa mata niya. Nakasando lang ito kaya lantad na lantad ang maskulado niyang braso at balikat. Kayden! Tawag ko. Kayden! Ulit ko at niyugyug siya pero hindi pa rin gumising. Hoy Kayden! Patay ka na ba? At muli siya niyugyog, konti na lang ay mahuhulog na siya sa kama. Kayden! Kakain na! Inis kong saad. Pero humagong lang ito at tinalikuran ako dahil sa inis ko ay malakas ko siyang sinipa. Aray! Pag-iinarte niya nang mahulog siya sa kama. Buhay ka pa pala, akala ko patay ka na. Remy, ikaw ba yan? Kinakabahan na tanong nito. Malamang, sino pa ba? Natakmang talikuran ko siya nang sumigaw siya. Remy, bulag na ako, Remy! Sigaw nito. Mukhang kulang ka pa sa tulog. Umiling siya sa sinabi ko. Remy, bulag na ako! At nagsimula siyang umiyak, lumapit ako sa kanya para batukan siya. Tinanggal ko ang nakatakip sa mata niya at hinawakan niya ang mga mata niya. Hindi pala ako bulag. Natutuwa niyang saad. Umiling na lamang ako sa katangahan niya. Iniwan ko na siya sa kwarto pero sumunod ito. Remy, may trabaho ako mamaya at baka hindi ako makauwi ng maaga. Wala akong pakialam kahit hindi ka na umuwi. Tinarapan niya lamang ako at tumupo na kami. Yung kape ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Magtimpla ka, anong tingin mo sa akin? Katulong? Ang aga-aga, nagsusungit ka. Pangit ka na nga, mas lalo ka pang pumapangit. Sira ulo. Hindi ko na lang siya pinansin sa pagmamaktol niya. Dito ka lang ba sa mansyon? Aalis ako. Tumaas ang isa niyang kilay dahil sa sinabi ko. At saan ka pupunta? Wala kang pakialam. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Linunok ko muna yung tinapay bago siya sagutin. Ano naman? Pagbabara ko, matalim niya akong tinignan. Pag may nangyari sa'yo, sa akin sisisihin. Kaya naman sagutin mo ang tanong ko kung saan ka pupunta, Remy. Inis ko nila pag ang baso na hawak ko. Shopping, masaya ka na? Saad ko, naglaho ang matalim niya mga tingin. Good. Napahawak na lamang ako sa noo dahil sa stress sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay nag-ayos na kami at ihahatid niya daw ako sa mall para malaman niya kung nagsasabi ako ng totoo. Tawagan mo ako pag nakauwi ka na sa bahay. Inarapan ko lang siya at hindi pinansin. Malakas ko sinara ang pinto niya. Pumasok na ako sa mall at napahawak ako sa mahabang buhok ko. Gusto ko magpagupit. Remy! Bungod na mami ni Kayden nang pumasok ako sa salon. Lumapit ito sa akin at nakipagbeso. Hi, tita. Nakangiting saad ko. Mami na lang ang tawag mo sa akin. Kasamang ba ang anak ko? Umiling ako. Papunta daw po siya sa trabaho niya eh. Ganun ba? Hinawakan niya ang dalawang kamay ko at hinila ako para mapaupo ako.
Sino siya, madam? Tanong ng babae. Asawa siya ni Kaden. Pagandahin niyo siya. Nagreklamo ako at sinabi ang dahilan kung bakit ako nandito. Maganda ang buhok mo, Remy. Sayang naman kung gugupitin. Saad ng mami ni Kaden. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Mag-ina nga silang dalawa. Sobrang kulit. Pagkatapos sa salon ay namili kami ng mga damit. Puro yun pan-sexy. Ganito ang mga tipo ni Kaden. Saad niya, nang ipasukat niya sa akin ng tube dress na hapit sa katawan ko. Lalaki po ang tipo niya. Bulong ko. May sinasabi ka ba, Remy? Wala po. Nakangiting saad ko. Madaldal din ang mami ni Kaden. Kaya hindi ko na alam ang sasabihin ko sa kanya. Kumain din kami sa isang mamahaling restaurant. Kumusta kayo ng anak ko? Okay naman po. Magaling ba ang anak ko? Nabilaukan ako sa tanong niya. Kahit hindi kumpletuhin ang mga sinabi niya, ay alam ko kung anong ibig sabihin nun. Hindi po namin yung ginagawa. May red flag po kasi ako eh. Bumagsak ang balikat niya. Ngayon, may red flag ka pa ba? Hindi ko na kaya ang mga naririnig ko. Wala na po. Gumuhit ang mga ngiti sa labi niya. Gawin niyo mamayang gabi ha? Para naman mag-aapo na ako. Mapakla akong ngumiti. Sige po. Pagsisinungaling ko, wala na akong balak na makipag-ano kay Kaden. Dahil lang araw masakit yung ano ko. Dahil marahas si Kaden, mabuti na lang ay hindi na ganun kasakit na maglakad ako sa altar nang ikasal kami. Nagpaalam na kami sa isa't isa at inatid niya ako sa mansyon. Tumanggi siya na pumasok pa sa mansyon. May mga sinasabi pa ito na hindi na kinaya ng utak ko, tungkol yon sa pagtatalik. Nakaabang si Kaden sa pinto, tumaas ang isa niyang kilay na makita ang itsura ko. Bakit ganyan ang suot mo? Nag-shopping, di ba? Nag-shopping? O nag-date? Sino yung naghatid sa'yo? Lalaki mo? Inis kong binato sa kanya ang paper bag. Wala akong lalaki. Hindi ako naniniwala. Kaden, hindi ko tipo ang mga lalaki. Babaeng tipo ko. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Ganun ba? O sige, sino yung naghatid sa'yo? Babae mo? Laglagan pang ako dahil pinalitan niya lang ang huling sinabi niya kanina. Oo, babae. Bakit? May problema? Matapang kong tanong. Ano na lang ang iisipin ng iba kung may makakita sa inyo? Bulyaw niya sa akin. Ikaw lang naman nakakaalam na tibo ako. At kung may makakita man sa amin, ay iisipin lang nila na kaibigan ko o kaya kapatid ko. Pagpapaliwanag ko sa kanya, inarapan niya lang ako. I don't care. Ngumisi ako. Nagsiselos ka? Agad siya napalingon sa akin. Me? Jealous? Hindi. Patabog siyang umalis sa harapan ko. Nilako na ang pinto bago umakyat. Nagbibihis siya kaya muli ko na naman nasilayan ang malapad na likod niya. Hoy, Kaden. Nagulat siya kaya napatili ito. Ano ba? Pagrereklamo niya. Baka hindi ka makatulog sa kakaisip at bangungutin ka pa. Mami mo ang kasama ko kanina. Nagkita kami sa salon. At pilit na inaabot ang zipper sa likod ng dress ko pero hindi ko maabot. Ako na nga. Presinta niya. Hinawakan niya ang zipper at binabayon kaya naman napayakap ako sa dibdib ko. Kaden! Bulyo ko sa kanya, sumipol lamang siya. Babae ka pa rin, Remy. Nakangisi niyang saad. Manyak na bakla. Pinapaalam ko lang sa'yo ang totoong identity mo. Gumalaw ang pang ako. Identity mo yung mukha mo. Dali-dali akong tumakbo papasok ng banyo. Balot na balot ako. Naging baligtad na yata ang mundo para sa amin dalawa ni Kaden. Tama siya. Babae pa rin ako at lalaki pa rin siya. Tumatayo pa rin ang nasa pagitan ng hita niya at nakakabuntis. Delikado ako. Nilalagnat ka ba? Matalim ko siyang tinignan. Binaba niya ang saging na nasa kama niya, may laptop sa kandungan niya. At nasa sofa naman ako. Gabi na pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng antok. Wala kang pakialam. Tinaasan niya ako ng kilay. Pinagpapawisan ka na. Wala ka bang balak na tanggalin yung kumot? Tanong niya ulit. Ayoko nga, baka may gawin ka pa. Napangisi siya at pinakita sa akin ng saging. Natatakot ka ba, Remy? Mapakala akong tumawa. Ako natatakot sa'yo? Baliw ka ba? Baka kasi. Sabay kagat niya sa saging. Gusto mo?
Marami akong saging na binili. Malalaki at mahaba. Dagdag niya pa. Manyak ka talaga. Ikaw na nga tong niyaya na kumain ng saging. Kung ayaw mo, edi wag. Sabay irap niya. Tumalikod na ako sa kanya at dito na lang ako sa sofa matutulog. Ayoko na siya makatabi. Remy, dito ka na matulog. Ayoko, good night na. Saad ko at nahiga na sa sofa. Pinikit ko na ang mga mata ko. Napatili ako nang binuhat niya ako at binalabag sa kama. Huwag ka na mag-inarte dyan. Singhal niya sa akin. Kinuha ko ang unan at pinagbabato yun sa kanya. Para kang bata, tumigil ka na nga. Suwi niya sa akin. Humihingal akong humiga sa kama. Pinulot niya ang mga unan at lumapit siya sa akin as in sobrang lapit. Para kang bata, Remy. Saad niya, napatingin siya sa labi ko. Napalunok ako. Napatingin din ako sa labi niya hanggang sa dumampi ang labi namin dalawa. At pareho kaming nagulat sa nangyari. Ew! Manyak! Pandidiri namin pareho. Tumakbo siya sa banyo. Pinunasan ko ang labi ko at para akong nagayuma ng mga labi niya. Kadiri, anong kinain mo? Bakit ang baho? Singhal niya sa loob ng banyo. Raklamador, baka nakakalimutan mo nung may nangyari sa atin dalawa, kinain mo yung pechay ko. Patakbo siya lumapit sa akin. Seryoso? Mukha ba ako nagbibiro? Sarap na sarap ka pa nga eh. Nilagyan mo pa nga ng Nutella. Sandali! Muli siyang tumakbo papasok ng banyo at narinig ko ang pagsuka niya. Kulang na lang pati bitukan niya ay ilabas niya sa bunganga niya. Hindi naman yung totoo na nilagyan niya ng Nutella. Ang totoo talaga, kinain niya yon. Para nga siya nagmukbang, sarap na sarap. Dapat yan sa kanya dahil kanina niya pa ako inaasar. Bumagsak na ako sa kama at natulog. Ano nangyari sa'yo? Tanong ko na magising ako kinaumagahan. Bumaba siya para mag-almusal. Bagsak ang mga mata niya, parang hindi ito natulog kagabi. Kasalanan mo. Yun lang ang sinabi niya at umupo para kumain. Napatingin siya sa plato niya, kaya naman tinignan ko rin kung anong problema. Bakit hindi mo pa ginagalaw? Napahawak siya sa bibig niya at para namang masusuka. Ayaw mo ba ng pechay na may Nutella? Nakangisi kong tanong. Tumakbo siya sa kusina at sumuka. Umagalpak ako ng tawa. Remy, may araw ka rin sa akin. Galit niyang sigaw at muling nagsuka. Araw na ngayon, kailan pa? Pagbabara ko sa kanya, nanghihina siyang umupo. Magkape ka na lang. Saad ko, tumango siya. Kinuha niya ang tasa at uminom siya. Bigla siyang nabuhayan. Ang sarap. Masarap talaga akong magtimpla. Sandali, wala ka ba trabaho ngayon? Nabilawukan siya at binaba ang tasa. Shit. Muntik ko na nakalimutan na ngayon pala ang meeting. Dali-dali siyang umakyat papuntang kwarto. Ilang minuto pa ay bumaba na siya. Maaga akong uuwi. Saad niya, lumapit ako sa kanya para ayusin ang necktie. Kahit madaling araw ka pang umuwi, Kaden, ayos lang. Nakangisi ko saad. Para ano, mambabae ka? Tumawa ako sa sinabi niya. Para quits tayo, manlalaki ka rin. Okay na. Nakangiti kong saad at tinignan niya yon. Sira ka ba? Bakit ribbon? Ano ako, waiter? Inis niyang saad at inayos ang necktie niya. Makaalis na nga. Saad niya at tinalikuran na ako. Nanlaki ang mata ko at laglag ang panga ko nang makita ang panty na pagmamayari ko na nakasabit sa likod na suot niyang blue suit. Kulay pula yon. Kaden! Tawag ko sa kanya pero kumaway lang ito sa akin. Hinabol ko siya pero masyado siyang mabilis. Pumasok na siya sa loob ng kotse. Yung panty ko. Bulong ko, mapapansin niya rin siguro yon. Kaden, point of view. Napamura ako dahil naabutan ako ng traffic. 30 minutes na lang. Kasalanan talaga ng babaeng yon. Hindi niya ako pinatulog kagabi, bukod sa ang lakas niyang humagong, ay hindi nakalimutan ng utak ko ang mga sinabi niya. Bakla ako, pero hindi naman gano'n naaabot sa punto na magkakagusto ako sa isang lalaki at makikipagtalik. Siguro, nalilito lang talaga ako. Hindi ko masabi sa magulang ko ang totoo dahil mapapatay ako ni Daddy at baka ma-high blood pa si Mami. Noong nakita ako ni Remy, yun ang unang nagsuot ako ng damit na pangbabae at nag-wig dahil gusto ko may experience. Gusto ko rin malaman ang tunay ko nararamdaman dahil nalilito na ako. Sa tuwing nakakita ako ng magandang damit na pambabae, ay parang gusto ko yung isuot. Sobrang nalilito na rin ako. Nang marating ko ang kumpanya ay pinagbuksan ako ng guard.
Good morning, sir. Kumunot ang noo ko nang mapansin ang palihim nilang pagbungis-ngis. Anong nakakatawa? Kayo na lang pong hinihintay, Mr. President. Salubong sa akin ang kanang kamay ko. Hindi ako kumukuha ng assistant na babae. Dahil hindi naman ito nagpo-focus sa trabaho, kundi sa akin. Sir, tawag nito. What? Hindi ito umimik at pumasok na kami sa elevator. Walang kahit man sino ang nagpapahiya sa akin. Takot ang mga ito. Good morning, everyone. Malamig kung saan. Tulad kanina ay ganun din ang nakita ko reaksyon nila. Pumipigil ng tawa. Kaya naman kinalampag ko ang lamesa na ikinagulat nilang lahat. Ano problema? Galit kong tanong. Napatahimik sila. Sa likod niyo po kasi, sir. Kumunot ang noo ko at tinignan ang likod ko. Namutla ako. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang pulang panty. Sunod-sunod ako nagmura sa isipan ko. Ito pala ang dahilan kung bakit tinatawag ako ni Remy. Pinulsa ko ang panty at sinimulan ng meeting na parang walang nangyari. Pagkapasok ko ng mansyon ay agad ko siyang hinanap, pero wala siya sa buong mansyon. Sinungaling talaga ang babaeng yon. Natitiyak ko nasa bar siya. Lumabas ako ng mansyon at sumakay sa kotse. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Nang marating ko ang bar ay agad akong bumaba at dumiretso sa loob. Nasaan na ba ang babaeng yon? Inis na tanong ko sa sarili. May lumapit sa akin na babae pero hindi ko yun pinansin. Kailangan kong mahanap ang asawa ko. Napahinto ako sa paglalakad na matagpuan ko siya. Tama nga ang sinabi ko. Nagkikipaglandian siya. May kausap siyang dalawang babae. Sinuri ko ang buong itsura ni Remy. Sinuot niya yung polo ko at pants. May suot din siyang cap para hindi lumantad ang mahaba niyang buhok. Kaya sa paningin ng dalawang babaeng katabi niya ay lalaki siya. Mabigat ang bawat hakbang ko at kusang tumatabi ang mga tao sa loob ng bar kapag dumadaan ako. Dahil siguro ang sama ng tingin ko. Halakak ni Remy. Napatigil lang siya nang mapansin ako nakatayo sa harapan niya. Naglaho ang ngiti sa labi niya at dahan-dahang kumalas ang kamay niya sa dalawang babaeng katabi niya. Kayden, para siyang nakakita ng multo. Ngumisi ako nang nakakaasar. Sinabi ko, di ba? Na maaga akong uuwi. Sa bawat bigkas ko sa mga salitang yon ay sobrang diin. Tumikim siya at pinaalis ang dalawang babaeng katabi niya kaya kami na lang dalawa ang naiwan. Naboard ako sa mansyon. Pagdadahilan niya. Kaya naman kinalampag ko ang table sa sobrang galit. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Ano nangyayari? Rinig kong bulong ng mga tao. Kayden, umayos ka nga. Bulong ni Remy at umayos ako ng tayo at marahas na kinalas ang necktie ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko dahil sa galit. Sinadya bang isabit yung panty mo sa damit ko? Siya naman itong matalim ang mga mata. Bakit ko naman gagawin yon? Tinawag kita kanina, ayaw mo naman akong pakinggan. Mabuti nga yung branded kong panty ang sumabit sa suot mo. Saad niya at linagok ang baso na may lamang alak. Lumapit ako sa kanya at umupo sa table paharap sa kanya. Dahilan para magulat siya. Mabuti hindi ako minalas dahil sa panty mo. Mapakla siyang tumawa at halata ko ang pagkailang niya sa akin. Lucky charm pala? O di sa'yo na lang. Ngumisi ako. Tama ka, dahil wala na akong balak na isoli yun sa'yo. Laglagang panga niya, hinahamon niya ako, pues papatulan ko siya. Nagsimula mamula ang pisngi niya. Manyak ka talaga. Panunumbat niya sa akin. Mas lumapit ako sa kanya para mas lalo siyang asarin. At nagtagumpay naman ako dahil para na siyang kamatis. Nandito ka na rin, Kayden. Bakit hindi na lang tayo magsaya? Marami mga machong mga lalaki dito. Nakangisi niyang saad. Sinusuhulan mo ba ako? Hindi no, dahil pusong mamon ka. Natural lang sa'yo na makipaglandian sa mga lalaki. Pangaasar niya sa akin. Bakit pa ba ako maghahanap? Di ba tomboy ka? O di lalaki rin ang kilos mo? Tayo na lang dalawa maglandian. Natameme siya sa sinabi ko, kaya napahalakak ako. Tayo na lang ang maglandian, Mr. Remy Sue Ibanez? Dagdag ko pa, nanginginig ang kamay niyang nilagok ang alak. Remy, point of view. Hindi ako makahinga ng maayos dahil sa sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Tumikhim ako at naging matatag sa harapan niya. Hindi ka naman babae, bakit kita lalandiin? Inis kong saad at tumayo pero hinawakan niya ang braso ko sabay hila niya para bumalik ako sa pagkakaupo sa sofa.
Hindi pa tayo tapos mag-usap, Remy. Ano pa bang pag-uusapan natin, Kaden? Inis kong tanong. Uuwi na tayo, sayo at gusto mo. Sinabing ayoko. Gawin mo ang gusto mo at gagawin ko rin ang gusto ko. Inis kong singhal sa kanya at kinulong niya ako gamit ang dalawang kamay niya. Ano ba, Kaden? Ako ang masusunod. Bakit? Ikaw ba nagluwal sa akin? Para sundin kita? Mag-asawa lang tayo sa papel. Diretsahang sabi ko na hindi nag-iisip. Padabog siyang tumayo at tinalikuran na ako. Napabuntong hininga ako. Kaysa isipin siya ay pumunta na lang ako sa dance floor at nagsayaw. So tuwing may lumalapit sa akin na lalaki ay tinitignan ko lang ito ng masama dahil nakalugay na ang mahaba kong buhok. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang hindi ko yata maramdaman na mag-enjoy. Lumabas na lang ako sa bar. Ganun na lang ang gulat ko na maabutan si Kaden na nakaupo sa kalsada. Nakuha pa nito mga lumbaba. Nilapitan ko ito. Nandito ka pa? Inarapan niya ako para siyang batang nagtatampo. Obvious ba? Inis niyang saad. Lumuhod ako sa harapan niya na ikinagulat niya. Umuwi ka na dahil uuwi na rin ako. Saad ko at tumayo. Tatalikuran ko na sana siya nang hinawakan niya ang kamay ko. Ano na naman? Sumabay ka na sa akin. Sabay nguso niya sa kotse. May dala akong motor. Ako naman ang ngumuso. Ginamit ko yung card mo. Dagdag ko pa at bigla siya napatayo. Ano? Di ba asawa mo ako? Kaya ibig sabihin, lahat ng gusto ko ay dapat mong ibigay. Kinigipit mo na ba ako, Kaden? Kunwaring galit ko, bigla siyang namutla at sunod-sunod na umiling. Hindi. Isang taon ko kasing inipon yon. Bulong niya na narinig ko naman. Oh, edi sa'yo na lang ako sasakay. Saad niya. Hindi pwede. Sasakay ako. Pagmamatigas niya. Paano ka sasakay sa akin? Wala akong talong na tulad mo. Kumunot ang noo niya. Ibig ko sabihin, pechay ang meron ako. Dito hindi pwede magsama ang talong at ang pechay. Naguguluhan na siya sa pinagsasabi ko. Motor mo ang tinutukoy ko, Remy. Akala ko kasi gagawa tayo ng kababalaghan eh. Umiling na lamang siya sa sinabi ko. Ipapakuha ko na lang yung kotse ko. Sige. Linahad ko sa kanyang isang helmet. Nice, dalawa talagang helmet na binili mo? Para makapagbabae ka? Hanep ka talaga, Remy. Panunumbat nito. Wala kang pakialam. Saad ko at sinuot ang helmet. Yakap ka sa abs ko. Wala kang abs. Saad niya. Alam mo, basag trip ka talaga, Kaden. At bigla kong pinaharurot ang motor. Dahilan para mapatili siya, kaya naman tawang-tawa ako. Namasyal muna kami sa may tabing dagat. Bumaba na siya sa motor at dahan-dahan kong tinanggal ang helmet ko. Kaden, tawag ko sa kanya. Kumunot ang noo ko nang yakap niya ang sarili niya. Bakit mo ako dinala dito, Remy? May gagawin ka bang masama sa akin? Saad niya at palingalinga siya. Hoy, pusong mamon, wala akong gagawin sa'yo. Walang tao at madilim. Perfect to commit a crime. Anong crime? Tanong ko. Rape. Kumagalpak ako ng tawa, lalo na makita ang panginginig niya. Pailing-iling akong bumaba sa motor. Kinuha ko ang plastik na merong balot. Binili ko kanina para kainin sana pagka-uwi ko sa mansyon. Umupo ako sa buhanginan. Ganon din siya, pero malayo siya ng konti sa akin. Linahad ko sa kanya ang balot na bukas na tinignan niya lang yon. Balot ang tawag dyan, huwag ka na mag-inarte. Napalunok siya bago kunin sa kamay ko. Paano to kainin? Tanong niya, ipinakita ko naman sa kanya. Ang sarap. Napangiti naman ako. I like your balot. Pumagalpak ako ng tawa. Sigurado ka? Tanong ko. Of course. Parang batang saad niya. I like our tandem. Tandem? Saad ko. Yeah. Syokla at ang tomboy? Mahina siyang tumawa sa sinabi ko. Mr. Wife and Mrs. Husband. Pagtatama niya sa akin. So kinakarir mo na talaga ang pagiging misis mo? Asar ko sa kanya. Bakit? Kinakarir mo naman ang pagiging mister, di ba? Kasi tomboy ka. Pangaasar niya din sa akin. Mukhang hindi talaga siya magpapatalo. Basta, dun ako sa syokla, tomboy. Kaya naman kung ipaghahalo, ang kakalabasan, syokboy. Nakangisi kong saad, dahilan para umasim ang mukha niya. Syokboy? Ang laswa. Mas gusto ko yung akin.
Saad niya, Mr. Wife and Mrs. Husband. Laban niya sa akin. Shock boy. Paglalaban ko rin, ilang beses ko yung sinabi. I like you. Napatigil ako. Tama ba ang narinig ko? Ano? Tanong ko. Wala. Saad niya at tumayo. Umuwi na tayo, shock boy. Saad niya at sinuot ang helmet sa ulo ko. Nakaramdam ako ng matigas, parang nakahiga ako sa bato. Pinaplos ko ito habang nakapikit pa rin ang mga mata ko. Sobrang sakit din ng ulo ko at ramdam ko ang init sa hinihigaan ko. Dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko at ganun na lamang ang paglaglag ng pangako na makita si Kayden. Ako mababangon ako nang maramdaman ang paghigpit ng yakap niya. Shit, may nangyari na naman sa amin. Ang naalala ko ay umuwi na kami, pagkatapos ay niyaya ko siyang uminom. Hanggang hindi ko na naituloy ang iniisip ko dahil hindi ko kaya. Narinig ko ang mahinang ungol niya. Sarap na sarap ang tulog. Remy, tama na, lasing na ako. Saad niya at mukhang nananaginip pa ang loko. Niyugyug ko ang malapad niyang dibdib. Kayden, gising. Pero tanging hilig lang ang sinagot niya sa akin. Kayden, ano ba? Inis kong saad. Kayden! Sigaw ko sa tenga niya kaya napabangon siya. Ano nangyayari? Tanong niya sabay hawak niya sa ulo niya. Pakawalan mo ako. Sinuri niya ang itsura ko hanggang sa tumili siya. Napailing-iling na lamang ako habang pumabangon sa kandungan niya. Agad niyang tinakpan ng unan ang nasa pagitan ng hita niya. Nilasing mo ako kagabi para maangkin mo ang katawan ko. Sabay yakap niya sa katawan niya. Hoy Kayden, kahit nilasing kita, hindi dapat yan tumayo. Anong tumayo? Yung alaga mo. Tumayo, kaya kasalanan mo rin ang nangyari sa atin dalawa. Sabay irap ko. Hindi yan tatayo kung wala kang ginawa. Napaubo ako sa sinabi niya. Hoy Kayden, hindi ako tulad mong manyak ha? Hindi ko yung pinatayo, sabihin mo na lang na nahulog ka sa karisma ko. But sorry to say, dahil hindi kita type. Siya naman itong napaubo, kulang na lang ay ilabas niya yung bitukan niya at halatang sinasadya niya yon. Karisma? Saan banda? At sinuri pa ako nito. Never ako mahuhulog sa tomboy na tulad mo. Umigting ang pangako sa sinabi niya. Talaga? Ano narinig ko kagabi? Na I like you. Ano yon? Sigaw ko kahit hindi naman ako sigurado kung yun talaga ang sinabi niya. Assuming, ibig ko sabihin na I like your balot. Bakit ka namumula? Mapang-asar kong tanong, tinakpan niya ang mukha niya. Sunburn? Sigaw niya kaya naman tumawa ako. Nasa kwarto tayo, bakit ka magkaka-sunburn? Ayaw pang aminin na nahulog na siya. Asar ko, yumuko siya para sumubsob doon sa kama. Lumipas sa mga araw ay mas lalong nagiging malapit kami ni Remy. Minsan ay nagiging weird na siya at kung ano-ano ang kinakain. Hoy, Remy, gusto mong balasunin ang sarili mo? Bulyo ko nang makita ko kung anong kinakain niya. Talong with suka and ketchup. Napahawak ako sa bibig ko at parang babaligtad na yata ang sikmura ko dahil sa kinakain niya. Hindi na nga ako nagpapigil dahil sumuka na ako. Nung isang araw ay mangga na may ketchup. Lahat yata ng kinakain niya ay nilalagyan ng ketchup. Kayden, gusto ko ng itlog, yung kulay pink. Saad niya nang bumalik ako sa dining area. Remy, bukas na. Hindi na ako magiging mahigpit sa'yo. Pwede ka na makipaglandian sa mga babae mo. Huwag mo lang akong utusan tungkol sa weirdo mong pagkain. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ayoko, gusto ko ng itlog na kulay pink. Gusto ko ng saging na kulay blue, yung 11 inches. Napaiyak na ako dahil ginagawa niya akong alipin. Wala naman ako magawa dahil magsusumbong siya kay mami o hindi kaya ay magdamag niya akong sisigawan. Remy, gabi na, saan ako maghahanap nun? Inarapan niya lang ako. Problema mo na yon. Pag hindi mo ko sinunod, isusumbong kita kay tita. Nakuha niya pa akong asarin. Sunod-sunod na lang ako nagmura palabas ng mansyon. Sa lupalop na lugar ako maghahanap nun. Bumili ako ng saging at itlog. Kukulayan ko na lang ng food coloring. Buisit na babaeng yun. Ginawa akong alipin. Naiiyak kong saad. Nandito ako sa loob ng kotse ko dahil hindi niya pwedeng makita ang ginagawa ko sa itlog at saging niya. Pinagpapawisan ako nang bumaba ng kotse. Hindi ko mapigilan ang kaba na nararamdaman ko habang pumapasok sa mansyon. Remy, tawag ko sa kanya pero nakita ko siya nakatulog sa sofa. Bagsak ang dalawang balikat ko na masilayan ko siya.
Pagkatapos niya akong bulyawan at paiyakin, ay tutulugan niya ako. Binuhat ko na lamang ito at dinala sa kwarto namin dalawa. Pinagmasdan ko siya at hinaplos ang matumbok na pisngi. Para siyang tumataba dahil sa pagiging matako niya sa pagkain. Bumili ako ng pregnancy test para masigurado na buntis ako. Pabago-bago ang mood ko. Minsan malambing ako kay Kayden. Minsan parang dragon. Minuminuto ay palagi ako nagugutom at kung anong weirdo na pagkain ang hinahanap ko. Tulad ngayon na nag-crave ako ng buko, nagpa-deliver pa ako dito sa mansyon. Nabitawan ko ang buko juice nang makita ang resulta na 2 linya. Nanginginig ang kamay ko at naiiyak, halo-halong emotion na ang nararamdaman ko. May baby na sa tummy ko! Excited na akong ibalita ito kay Kayden, sigurado akong matutuwa siya. Para akong tanga na umiinom ng buko juice habang umiiyak. Alasing ko na nang makauwi si Kayden. Kayden! Iyak kong saad habang tumatakbo papalapit sa kanya. Remy, kung meron ka namang iuutos tungkol sa weirdo mong pagkain, tigilan mo ako dahil baka ikaw ang iluto ko. Natawa ako sa sinabi niya. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Kayden! Ano ba yon, Remy? Maamo niyang saad at pinunasan ng mga luha ko. Buntis ako. Saad ko at nabitawan niya ang briefcase. Buntis ako? Saad niya. Natawa ako. Ako ang buntis. Pumunta tayo ng hospital, Kayden. Para siyang nawala sa sarili niya. Hospital? Anong gagawin natin? Kinakabahan na saad niya. Magpapacheck up tayo dahil buntis ako. May baby na sa tummy ko? Natawa ako sa mga sinabi niya at mukhang nawala na siya sa sarili niya dahil sa gulat. Oo, may baby na sa tummy mo. Natatawang saad ko at bigla siyang umiyak at napaluhod pa. May baby na tayo. Lumuhod ako sa harapan niya at niyakap siya ng sobrang higpit. Pumunta na nga kami ng hospital at kumpirmado na buntis nga ako. Lumipas ang mga ilang buwan ay lumalaki na ang tiyan ni Remy. Para na siyang busog na buntis. Lamon pa siya ng lamon. Inintindi ko na lang dahil buntis siya. Baka pag kinontra ko pa siya ay baka ano pang ipagawa niya sa akin. Nahihirapan na rin siya maglakad kahit maligo ay ganun din. Kahit ayaw ko siyang paliguan ay wala akong magagawa at isa pa asawa niya ako. Obligasyon kong gawin yon. Minsan natatawa nga ako sa paglalakad ni Remy. Nakabukaka ito at parang palaka. Nakakatanggap lamang ako sa kanya ng batok pag inaasar ko siya. Pupunta kami ng hospital para ipatingin ang lagay niya. Mas mabuti pa na nandito na lang siya sa hospital hanggang sa mga anak siya. Saad ng doktor at tumango ako. Kukunin ko lang ang mga gamit natin. Tumango ito at lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Napangiti naman siya sa ginawa ko. Unti-unti ko na-realize sa sarili ko na hindi naman pala siya mahirap mahalin. Mahirap lang siyang intindihin. Pagkabalik ko sa hospital ay nabitawan ko ang bag na hawak ko. Tumakbo akong pumasok sa kwarto pero pinigilan ako ng mga nurse. Ano nangyayari sa asawa ko? Bakit sumisigaw siya? Sigaw ko dahil sumisigaw si Remy sa sakit. Anong ginagawa niyo? Dagdag ko na makita ang pagturok nila ng injection kay Remy. Kumalma si Remy at nakatulog. Ano nangyari sa kanya? Emotional na saad ko. Critical ang kondisyon ng asawa niyo. What? Anong kritikal? Malusog si Remy. Galit kong saad. Mr. Esguerra, baka hindi makayanan ni misis niyo ang mga anak. Kailangan niyong Hinablot ko ang kwelyo ng doktor. Pinigilan ako ng mga nurse pero wala makakaawat sa akin pag galit ako. Wala akong pipiliin sa kanila. Pareho sila mabubuhay. Inis na saad ko at dahan-dahang nabitawan ng kwelyo niya. Nang makaalis ang doktor ay umupo ako sa tabi ni Remy. Hinaplos ko ang pisngi niya at hindi mapigilang umiyak. Remy, gising ka na. Saad ko habang umiiyak. Okay na sa akin kahit pahirapan mo ko. Okay na sa akin na ipasayaw mo ko. Okay na sa akin yung kakanta ako basta gumising ka lang. Huwag naman ganito. Ayoko mamili kung sinong bubuhayin sa inyong dalawa. Naiiyak kong saad at inabot ko ang kamay niya at hinalikan ng mga daliri niya. Gising na, Remy. Higbi ko. Wala na akong pakialam kung meron mang pumasok na nurse at makita ang itsura ko. Mahal na kita, Remy. Mahina akong saad at hinalikan siya sa noo. Hindi ako umalis sa tabi ni Remy kahit paulit-ulit akong pinapagalitan ng mga magulang ko na kailangan ko magpahinga.
at sila na ang bahala kay Remy ay umiling ako. Pero hindi na nakayanan ng katawan ko kaya pumayag ako magpahinga. Nagkamalay rin si Remy nang dumating ang kabuwanan ng panganganak niya. Nandito ako sa labas ng emergency room at hindi mapakali. Narinig ko ang sigaw ni Remy. Mas lalo ako nataranta. Pinigilan ako ni Daddy na huwag pumasok sa loob. Nakarinig kami ng iyak ng sanggol, hindi lang isa kundi dalawa. Nanginginig ang mga tuhod ko nang nakita ang dalawang anak ko. Kambal. Congratulations, sir. Kambal po ang anak nyo. Mga baby boy po. Hindi ko makuhang ngumiti. Ang asawa ko. Tanong ko, naglaho ang ngiti ng doktor. Pumasok ako sa loob ng emergency room. Remy? Sigaw ko at lumapit sa kanya at nagsimulang umiyak. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya. Straight ang linya sa monitor, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ko kayang sabihin dahil lang sakit-sakit. Gising na Remy, kambal ang anak natin. Umiyok ako at wala akong ginawa kundi ang umiyak at tawagin ang pangalan niya. Hindi pa rin gumigising si Remy, 3 taon na siyang natutulog. Bumagsak ang katawan ko at pinipilit ko maging matatag. Kahit minsan sa 2 anak namin ay hindi ko kaya. Sa tuwing naiisip ko siya ay hindi ko mapigilang umiyak. Nasasaktan ako at para sa anak ko na nakikita nila si Remy na naghihirap. Inabot ko ang kamay niya at hinalikan ng mga daliri niya. Araw-araw ko tong ginagawa. Daddy, kailan po gigising si Mami? Napalingon ako kay Kaiser, ang panganay sa kambal. Soon, magigising na rin ang mami niyo. Kahit 3 taon pa lang si Kaiser ay matalino na ito, masyadong advanced. Hindi tulad ng ibang mga bata ay hindi pa nakakapagsalita ng maayos, pero ang 2 kambal na ito ay nakakapagsalita na. Nasa kama siya ni Remy, nasa kandungan ko naman si Rowan, tahimik na pinagmamasdan si Remy. I miss her. Sabay pang sabi ng kambal. Me too, miss na miss ko na rin ang mami niyo. Muli kong hinalikan ang mga daliri ni Remy. Daddy, laro tayo. Tanong ni Kaiser ng isang araw. Binaba ko ang salamin at nilingon siya. Tambak ang mga papeles sa ibabaw ng lamesa ko. Sandali ko lang itong nilingon at binalik ang mga mata sa laptop. Marami akong ginagawa, Kaiser. Next time na lang. Saad ko sabay tipa sa keyboard. Ilang beses mo na po yan sinasabi. Inis niyang saad at padabog na umalis sa kwarto ko. Sobrang hirap pag wala si Remy. Hindi ko kayang palakihin ang mga bata na wala siya. Kailangan ko siya. Kailangan siya ng kambal. Binaba ko ang laptop at pumunta sa playground. Nakaupo ang kambal sa damo. Linapitan ko sila at umupo sa tabi ni Kaiser. I'm sorry anak ha? Sabay haplos ko sa buhok niya. Kinarga ko siya at ganun din ang tahimik na si Rowan. Niyakap ko ang mga ito. Sorry, dahil napabayaan ko kayo. Maglaro tayo. At pagkatapos pumunta tayo sa mami nyo. Gumuhit ang mga ngiti sa labi nila lalo na si Kaiser. Niyakap ako nito na mahigpit. Let's play! Yehey! Anunsyo ni Kaiser at bumaba sa kandungan ko. Ganun din si Rowan. Naglaro lang kami hanggang sa napagdesisyonan na nila na pumunta sa mami nila. Mami, wake up na po. Emotional na saad ni Kaiser. Hinaplos ko lamang ang buhok nito at nasa kandungan ko silang pareho. Gising na, Remy. Bulong ko. Kaden. Sabay agaw ni mami ng alak. Lumipas ang ilang araw ay nagkulong ako sa kwarto. Doon ko muna pinag-stay ang kambal sa kanila dahil ayoko makita nila ang itsura ko na nalulung sa alak. Namimiss ko na siya, ma. Naiiyak kong saad, lumuhod siya sa harapan ko at niyakap ako ng mahigpit. Magpakatatag ka, Kaden. Umiling ako sa kanya. Paulit-ulit kong ginagawa yan, pero hindi ko na kaya. 2 taon at ilang buwan na lumipas, ay hindi pa rin siya nagigising. Nasasaktan ako na makita siyang ganon, na nahihirapan. Hinaplos niya ang buhok ko. Parang gusto ko na lang siyang isuko, para hindi na siya masaktan. Iyak kong saad, nung nakaraan kasing araw ay nagagaw buhay na naman siya. At pag naulit pa yon ay hindi na siya marirevive ng doktor, kaya ang best option ay bumitaw na ako. Pero hindi ko kaya, parang ako na rin ang kumitil sa buhay ni Remy. Ngunit hirap na siya. Rinig ko ang bigat ng kanyang hininga, ang dating malusog na katawan ni Remy ay nanghina. Kaden, tama na.
Pagpapatahan niya sa akin, sabay haplos sa buhok ko. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, ma. Mahina akong saad. Ilang haplos pa ang ginawa niya hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan ay pinuntahan ko si Remy sa hospital at nagulat ako na makita ang magulang niya. Kayden, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kukunin na namin si Remy. Mas mabuti na doon siya sa States magpagaling. Kumuyom ang kamao ko. Asawa ko siya, Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang hinawakan ng mami ni Remy ang dalawang kamay ko. Magagaling ang mga doktor doon. Umiling ako. Hindi ko na napigilan ang galit na nararamdaman ko. Nilayo ako ni Daddy at pinakalma ako. Dad, ayoko mawala siya. San, may karapatan sila magdesisyon para kay Remy. Umiling ako sa sinabi niya. May karapatan din ako dahil asawa ko si Remy. Pag hinayaan ko si Remy na kunin nila, paano ang kambal? Paano ako? At nagsimula nang bumagsak ang mga luha sa mata ko. Lumayo ako sa kanya at lumuhod ako sa harapan ng pamilya ni Remy na ikinagulat nilang lahat. Huwag niyo po siyang kunin sa akin. Mahal na mahal ko si Remy. Hindi ako susuko na ipaglaban siya. Hindi ko po nasasabi sa kanya na mahal ko siya. Sigurado ko magigising siya. Magigising ang Remy ko. Sabay takip sa mukha ko dahil sa mga luha kong hindi na matigil. Niyakap lamang ako ni Mami. Kung ganon, ayusin mo ang sarili mo para sa anak namin. Tumayo ako at ngumiti. Opo, aayusin ko ang sarili ko para sa kanya. Ngumiti ang magulang ni Remy at niyakap ako. Sigurado akong magigising siya at nararamdaman ko yon. Tulad ng pinangako ko sa magulang ni Remy ay inayos ko ang buhay ko. Busy man ako sa trabaho ay mas lamang ang pagiging busy sa mga anak ko. Nagpakatatay at nagpakananay ako sa kambal. Gusto kong iparamdam sa kanila na mahal ko sila. Dahil naka-day off ako sa trabaho ngayon, ay napagdesisyonan namin ng kambal na mag-bake kami ng cookies at cake. Daddy, ang sarap! Saad ni Kaiser. Masarap talaga ako mag-bake. Tawang-tawa naman ako na pinunasan ng pisngi ni Rowan na puno ng icing. Sana magising na si Mami at sama-sama tayong mag-bake. Napangiti naman ako sa sinabi ni Kaiser. Magigising ang mami niyo, kaya palagi niyo siyang kausapin. Dahil sigurado ako na naririnig niya kayo, tumango sila at natulog kami sa kwarto ni Remy. Kinaumagahan ay nagluto na lang ako ng fried chicken pang breakfast nila. Andiyan lang kayo, ha? Saad ko at lumabas ng kwarto. Gusto daw nilang doon kumain sa kwarto ni Remy. Hinugasan ko muna ang mga plato. Ayoko kasi magkalat, day off ng mga katulong. At yung personal maid ni Remy ay pinag-day off ko muna. Dahil wala naman akong trabaho ng isang buwan, ay ako na lang muna ang mag-aasikaso sa mag-iina ko. Tapos na ba kayo? Shit! Napamuro ako na makita ang itsura ni Remy. Tinago ni Kaiser ang ketchup na hawak niya. Tinago ni Rowan yung chicken na may ketchup. Anong ginawa niyo sa mami niyo? Galit ko saad dahil nagkalat sa mukha ni Remy yung ketchup. Baka po kasi nagugutom si mami. Naiiyak na saad ni Kaiser. Ganon din si Rowan. Napahilamos ako ng mukha. Sorry, wag na kayong umiyak. Saad ko at niyakap sila. Lumayo ako sa kanila at kinuha ang ketchup. Wala na palang laman to. Itatapon ko na ang ketchup na to. Sabay tayo ko at tumalikod. Huwag yung ketchup ko. Dahan-dahan akong napalingon kay Remy. Gising na siya. Mami? Sigaw ng kambal at tumalon sila sa kama para yakapin si Remy. Remy? Tulala na saad ko at napatingin siya sa hawak ko. Matalim ang tingin niya sa akin. Hoy, pusong mamon, anong gagawin mo sa ketchup ko? Galit na saad niya at binawi ang ketchup na hawak ko. Kayo na ba ang mga anak ko? Ang gugwapo niyo naman? At hinalikan ni Remy sa pisngi ang kambal. Remy, point of view. Madilim at natatakot ako. Gusto ko nang magising para mayakap ang mga anak ko at pahirapan si Kayden. Hindi ko mapigilang mapangisi habang ini-imagine ang ekspresyon niya pag pinapahirapan ko siya. Miss na miss ko na ang pusong mamon na yon. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot dahil mag-isa lang ako sa madilim na lugar na to, ay naririnig ko ang boses ni Kayden at ang kambal. Kaiser, baka magalit si Daddy. Saad ng isang bata. Rowan, baka nagugutom na si Mami. Saad pa ng isang bata. Mukhang yung kambal ko yon, si Rowan at si Kaiser. Mabuti naman maganda yung pangalan nila. Pero, gate ni Rowan.
Hindi naman malalaman ni Daddy. Saad ni Kaiser. Napatawa ko dahil mukhang nagbana sa akin si Kaiser at si Rowan naman ay kay Kaden. Amoy na amoy ko ang chicken, kaya naman nakaramdam ako ng gutom. Gusto kong kumain. Ramdam ko ang pagdampi ng chicken sa labi ko. Takam na ako. Gusto kong bumangon pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tapos na ba kayo? Shit! Sigaw ni Kaden. Pinagalitan niya ang kambal dahil sa ginawa nila sa akin. Wala na pala laman to, itatapon ko na ang ketchup na to. Saad ni Kaden, dahilan para matrigger ako at may kung anong liwanag ang humila sa akin para mapaalis ako sa madilim na lugar. Huwag yung ketchup ko! Sigaw ko at napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala na gising na ako nang dahil lang sa ketchup. Remy, iyak pa rin na saad ni Kaden. Para siyang bata na pinagalitan ng nanay. Gutom ako, Kaden. Saad ko at kumulo ang tiyan ko. Nakaramdam ako ng kahihiyan nang tumawa si Kaiser. Umutot si Mami. Natatawang saad nito. Pilyo nga talaga siya. Hindi, stomach yun. Senyales na nagugutom si Mami. Saad naman ni Rowan. Ang talino talaga. Nagmana kay Kaden. Kaden! Suway ko nang kinarga niya ako palabas ng kwarto. Yehey! Sigaw ng kambal. Nang marating namin ang dining area ay dahan-dahan akong binaba ni Kaden sa upuan. Inutusan niya ang kambal na aliwan ako dahil magluluto siya. Sunod-sunod ako napalunok na makita ang pagkain. Parang fiesta. Kainan na! Anunsyo ni Kaiser, kaya naman kumain na rin ako. Remy, dahan-dahan. Suway sa akin ni Kaden. Tinampal ko ang kamay niya nang kukuha siya ng fried chicken. Ang takaw talaga. Bulong niya, ngumiti lamang ako sa kanya at ngumiti naman siya sa akin. Lumipas ang 2 taon ay naging maganda ang pagsasama naming dalawa ni Remy, kasama ang kambal. Niyakap ko siya na mahigpit at mahina niya naman akong hinampas. Simula kasi na magising siya ay naging clingy na ako sa kanya. Mahal na mahal kita, Remy. Natawa siya sa sinabi ko. Araw-araw at minuminuto ko naririnig sa'yo yan, hindi ka pa rin ba nagsasawa na sabihin ang mga salitang yan? Kinagat ko ang tenga niya at muli niya akong hinampas. Balot na balot ng kumot ang hubad naming katawan. Hindi ako magsasawa na sabihin ang mga salitang yon dahil mahal na mahal talaga kita. Niyakap niya din ako na mahigpit. Nakahiga kami sa kama. So, hindi ka na bakla? Tumawa ako. Hindi. Kaya pala gusto ko ng mga damit na pambabae dahil gusto kong maging fashion designer at model. Pero ngayon, dahil nandiyan ka na at ang kambal, pag-iigihan ko na lang palaguin ang negosyo na iniwan sa akin ni Daddy. Kaden, pwede pang matupad ang pangarap mo. Umiling ako sa kanya. Matagal na yon at isa pa, nagpapanggap lang naman ako na bakla para sa'yo. Ha? Natawa ako na makita ang gulat sa mukha niya. Lalaking lalaki ako, Remy. At bigla akong umibabaw sa kanya. Kaden! Suway niya sa akin nang muli ko siyang halikan sa leeg pababa sa kanyang dibdib. Kaden, kakatapos lang natin. Suway niya sa akin pero hindi ko siya pinakinggan. Bumaba ang halik ko sa dibdib niya. Napasinghap siya sa ginawa ko at dahan-dahan ko pinasok ang aking sandata. Niyakap ko siya at mabilis na gumalaw sa ibabaw niya. Mami! Shit! Saad ko at agad na binalot ang kumot na hindi pa rin umaalis sa ibabaw ni Remy. At hindi ko pa tinatanggal ang alaga ko. Look, I have a star! Anunsyo ni Kaiser at sumunod sa kanya si Rowan. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Kaiser, mahina akong hinampas ni Remy. Naglalaro lang kami. Saad ko. Sali kami ni Rowan. Sabay hila ni Kaiser at umakyat sa kama. Sandali. Suway ko. Sumakay sila sa likod ko. Hindi na maipinta ang mukha ni Remy dahil kinakabahan na ito. Kabayo! Yehey! Pilyo talaga si Kaiser at gumalaw sa likod ko. Dahilan para mahinang mapaungol si Remy. Tinakpan niya ang bibig niya. Wala akong kasalanan. Bulong ko sa kanya at minura ako. Napangisi ako at gumalaw sa ibabaw niya. Faster, Daddy! Saad ng kambal. Gusto kong tumawa pero mas matimbang ang sensasyon na nararamdaman ko. Hanggang sa sumabog na kaming pareho ni Remy. Kinagat niya ang balikat ko. Patay na naman ako nito mamaya. Thank you, Twin. Magkakaroon na kayo ng kapatid. Saad ko. Kaden. Suway ni Remy at tuwang-tuwa ang kambal na umalis sa kwarto namin. Mahal na mahal kita, Remy. Hinaplos ko ang pisngi niya.
Mahal na mahal din kita, Kaden. Saad niya hanggang sa sinakop ng labi niya ang labi ko.